Hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back. At pag-usapan po natin ngayon itong kahihinatnan o biblical future nitong Persia o Iran. Ano nga ba ang kahihinatnan talaga ng kanilang bansa? Hello, what's up guys? Eto, pag-usapan po natin ngayon ng mainit na usapin mga sangkay tungkol po dito sa Iran o sa orihinal na pangalan mga sangkay ng kanilang bansa. Sila po talaga ay Persia. Ngayon, ang tanong dito, ano ba talaga yung kahihinatnan ng bansang ito? Ano ang nakapropesiya para sa kanila? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alam nyo mga sangkay, kapag ka mayroon pong sigalot sa paligid ng Israel, marami po ang nakikita nila mga sangkay, ang sitwasyon na ito, na mayroon pong approaching something written in the Bible. At ito po ay patungkol sa end times. At ito po ay maraming beses na po nangyari sa paligid ng Israel. At hanggang ngayon nga, mga sangkay, ay nagpapatuloy. So ngayon, pag-usapan po natin itong involvement nitong Iran o Persia na nakasulat po sa Biblia. Ano ba talaga ang mangyayari sa kanilang bansa? Ano ang magiging future nila mga sangkay? Kasi, para po sa inyong kaalaman, ang Iran o Persia ay nakasulat po sa Biblia sa huling mga araw. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin ang bersikulong ito na nakasulat po sa Biblia. Kung ano po yung magaganap talaga, ano ang magiging future nitong Iran. Magandang pag-usapan to para po magkaroon po tayo ng kaalaman mga sangkay tungkol po sa salita ng Diyos. Dahil alam nyo, itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo ay related po talaga yan sa Bible prophecy. Lahat-lahat po mga sangkay, geopolitics, war, climate change at marami pa pong iba, lahat ng yan mga sangkay ay nakasulat sa Biblia. Ngayon, sa Ezekiel, mayroon pong prophecy dito mga sangkay patungkol po sa isang malaking digmaan na approaching po yan sa end times. Sa Ezekiel chapter 38, mababasa po natin mga sangkay mula po sa verse 1, no? Magpapatuloy hanggang sa pinakababa mga sangkay ng chapter na ito, ang kahihinatnan ng bansang Iran o kung tawagin ay Persia. Dito mga sangkay magkakaroon po in the future ng Gog and Magog battle. Yan po ang pinakamalalang digmaan na magaganap sa kasaysayan ng ating mundo. And I don't know mga sangkay kung yan na po, mangyayari na po na magagamit ang mga nuclear weapons at marami pa pong iba, mga sangkay na mga kagamitang pandigma na delikado sa panahon natin ngayon. So dito mababasa po natin ang propesiya tungkol po dito kay Gog na siya po ay gagamitin ng Diyos na magiging kalaban ng Israel. At dadalhin po niya mga sangkay ang buong puwersa ng mga kasundaluhan para pupuksain ang bansang Israel. At ngayon mga sangkay, sa verse 5, mababasa po natin na ang sasaba sa kanya dito kay Gog, ito ang mga pangalan ng mga bansa: Persia, Ethiopia, and Libya will join you too. Pero hindi lamang po sila talaga ito. Ayon po sa mga Bible scholars, marami pa pong mga kasali dito mga bansa. At possible po mga sangkay, ang Russia. Lagi po yan ang pag-uusapan. Russia and many other countries mga sangkay na kakampi ng Persia. Sa ngayon mga sangkay, hindi po natin alam kung saan tayo dadalhin ng digmaan na ito mga sangkay. Itong war sa pagitan po ng Amerika, Israel versus Iran o Persia. Pero mga sangkay, sa Biblia po talaga, kasama ang Persia. Ayan po, unang-una po siyang binanggit. Special mention, Persia o Iran. Kasama po sa susugod sa bansang Israel. Ngayon mga sangkay, sasama daw sa kanila, ayan po, nakalagay po dito sa verse 6,
Gomer and all its armies will join you, along with armies of Bet Togarma from the distant north and many others. Many believe, mga sangkay, na marami nga po dito ang sasamang mga bansa sa digmaan na ito. Kasi, alam nyo, magmamarcha daw po itong mga sangkay na sindami po ng mga buhangin. Ngayon, mga sangkay, dito sa pinakababa, mga sangkay, ng verse na ito, dito ang propesiya kung ano po ang gagawin ng Diyos sa lahat ng mga kakalaban sa Israel. At ayon po dito, when Gog invades the land of Israel, my fury will boil over. At dito na mga sangkay yung matitinding mangyayari, mga sangkay, sa gitna ng digmaan na ito. Kasi papalibutan po ang Israel dyan ng maraming mga kasundaluhan. Pero itong mangyayari, in verse 19, pababa, sinasabi po dito, in my jealousy and blazing anger, I promise a mighty shaking in the land of Israel on that day. So magkakaroon daw po ng malakas na pagyanig ng kalupaan sa araw na yon sa Israel. All living things, lahat daw po ng mga nabubuhay sa mundong ibabaw, ng mga bagay, the fish, tulad po ng mga isda, mga ibon, mga animals of the field, the small animals that scurry along the ground, and all the people on earth will quake in terror at my presence. So talagang yayanigin po, mga sangkay, ang lahat ng mga nabubuhay sa mundo sa panahon na yun, at malakas na pagyanig ang mangyayari. Dahil ayon po sa Biblia, mountains will be thrown down, cliffs will crumble, walls will fall to the earth. So sa araw ng digmaan na yan, mga sangkay, sa kabila po ng mga nuclear weapons, etc., mga sangkay, ng mga kagamitang pandigma na gagamitin laban po sa Israel, ipaparamdam ng Diyos ang kanyang galit. Dahil ang purpose ng digmaan na ito, para makilala daw po ang kanyang pangalan na makapangyarihan at makilala ng buong sangkatauhan na siya ay Diyos. Ngayon, mga sangkay, ayon po dito, mga sangkay, sa araw na yan, magkakaroon ng malakas na paglindol. Lahat daw po ng mga kabundukan ay babagsak daw po yun. Ganyan po ka-delikado ang mangyayari sa araw na yan, mga sangkay. So, presensya po yan ng Diyos. Lahat po ng mga pader ay babagsak sa kalupaan. At ayon po sa Bible, I will summon the sword against you on all the hills of Israel, says the sovereign Lord. Your men, ito na ang matindi, your men will turn their swords against each other. So, nung pinopesiya ito, mga sangkay, wala pa pong mga kagamitang pandigma, mga sangkay, na pumuputok. So dito, more on sword, mga tabak na pandigma, mga sangkay, ang nababanggit, kung kaya't ganito po ang interpretation. So dito sinabi, mga sangkay, na sa araw na yun, ang inyong mga armas ay gagamitin laban sa isa't isa. Lahat ng mga nakapalibot sa Israel, mga sangkay, sa araw po ng Gog and Magog battle, lahat po ng mga nakapaligid ng mga mandirigma na hindi mabilang na sindami daw po ng buhangin, maglalaban-laban sila. Sila mga sangkay. Sila ay magpapatayan. Sila mga sangkay, maglalaban-laban. And verse 22, sinabi dito, I will punish you and your armies with disease and bloodshed. Ganyan po kalala, mga sangkay. I will send torrential rain, hailstones, fire, and burning sulfur. In this way, I will show my greatness and holiness, and I will make myself known to all the nations of the world. Then they will know that I am the Lord. Yan po ang pinaka-purpose, mga sangkay, kung bakit gagawin yan ng Diyos. So ito ang future, mga sangkay, ng Persia. Bagamat ngayon, marami na po ang mga Kristiyano sa Persia, mga sangkay, pero hindi pa rin po natin maaalis, ang propesiya na ito, na talagang mangyayari ito. Mabago man ang sistema ng kanilang gobyerno, magkaroon man po ng democratic system sa kanilang government, possible pa rin po na may mga opposition dyan, at posible, mga sangkay,
na may mga grupo pa rin na sasama sa araw ng digmaan na yan, mga sangkay, at kung kaya't napakahalaga na mabanggit sa Biblia ang Persia. Ayan po, Persia, Ethiopia, and Libya will join you. Will join you too. So marami po mga bansa, pero mga special mention po ito, mga sangkay na mga bansa. At ngayon, tandaan po natin, yung banal na aklat ay hindi po nagsisinungaling, mga sangkay. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay totoo. At yan po ay kaabang-abang na mangyayari, mga sangkay. And I don't know kung saan tayo dadalhin ng digmaan sa Israel ngayon at Amerika laban po sa Iran. Kung ito ba ay papasok na sa Gog and Magog battle na pupunta din po sa Battle of Armageddon, well, abangan po natin yan. Ang mahalaga, tayo mga Kristiyano ay lagi pong handa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at mayroon po tayong personal relationship sa ating Panginoong Diyos. So ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.